Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. So ano naman, bigyan natin ng reaction itong si Cassandra Ong. Ha? Oh. Bumalik na daw sa China. 'Di ba? So, medyo talaga? Pag-usaping China kasi medyo mahihirapan yung yung gobyerno natin na habulin yung itong gobyerno, hinayupak na to, no? diba? Baka nandiyan din si Bato, hindi ba wala ba dyan si Bato? Hindi daw, tumawag si Xi Jinping eh. Ikaw hindi pwede ito. Oh. Anyway, ito na. So, i-play muna natin yung video at para mapanood ng lahat. Kasi alam ko hindi pa ito nakukontent ng ating kapwa vlogger kasi nakapokus sila ngayon doon sa impeachment laban dito kay Sara Duterte at dito sa mga diskaya. At medyo hindi na po napapansin itong basta walang kwentang Cassandra Ong na to, di ba? So, pansinin po natin. Yung partner. Play natin. Malamig ang DILG sa posibleng pag-alok ng pabuya na ikadarakip ni dating Congressman Zaldico. Sinabi sa DCMM ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi magiging epektibo ang pabuya sa kaso ni Ko dahil hindi rin siya basta-bastang maaaresto. Nasa gated community anya ang bahay sa Portugal ni Ko na hindi mapapasok ng basta-basta lang. Ayon kay Remulla, kasama ni Ko sa Portugal ang kanyang asawa at anak na una nang naispatang kumakain sa labas. Anyway, dito muna tayo kay Ko, okay? Zaldico, di ba? At yung kanyang basurang pamilya, pag-usapan din natin. Ha? Yes. Ito pong kanyang basurang pamilya, nakikinabang ito sa pera ng taong bayan. Ang sarap ng kinakain nyo, mga hinayo pa kayo dyan, ha? Diba? Ang sarap ng kinakain nyo sa ibang bansa. Pero hindi nyo naman pera yan. Pera ng taong bayan yan. Nalulunok nyo pa ba yan? Zaldico. Kaya nga, no? Kung iisipin natin mabuti, partner, dadamdamin natin ang mga bagay-bagay. Talagang, kumbaga, aatakihin ka sa puso sa galit dito eh. Diba, partner? Kasi, grabe yung ninakaw eh, diba? Grabe yung ninakaw nitong, na ito. Zaldico na ito. Ibang klase. Ha? Lalo-lalo na, yung pamilya niya, kasama niya sa Portugal pa. Yun nga eh. Napakasinungaling. Diba? Nung nabuking sila, ang sisirain ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulo. Grabe, no? Kanya-kanyang tawag dito, kanya-kanyang side ng kwento, diba? Ang tanong, kapani-paniwala ba yung kwentong AI mo? Yun nga eh. Di umano AI daw yun. Pero kung totoo talaga yung sinasabi mo. Kung ako tatanungin mo, partner, based on my observation, AI siya eh. AI. Saan ka nakakita ng pusang gala, same efforts, yung same uniform ka, pero yung mukha mo tumaba, nagkabuhok ka pa. Pumayat yung liig. Diba? Oo. Tapos kinabukasan, suot na ni yung unang video niya, payat siya, hupak na hupak eh. Diba? Tapos, eto pa, kinabukasan yata yun, nagulat ako, suot ng anak ni sino nga yung Duterte na na maraming 7-Eleven? diba? Apo ni, apo ni Digong yun eh. Suot na yung damit. Diba? Suot na yung damit. Abay, teka lang. Diba? Parehas na parehas, no, partner? Kaya nakakapagtaka, yung nilabas din nila na mga resibo na bisto ng mga kababayan natin na yung sasakyan, yung sports car, nakarehistro at yung code ay Davao. Diba? Maano yan eh, ma-check nila yan eh sa LTO eh, diba? Kaya yung na yon, yung in-issue nila sa ating mahal na Pangulo, palsipikado lahat. Tama. Diba? Falsipikado lahat. Hindi lahat yon ay totoo. Dahil bakit po? Dahil unang-una sa lahat, kung talagang totoo yan, willing kang i-under oath lahat ng sasabihin mo. Meaning to say, ang gusto lang nila is maisabay yon
yung labas ni Zaldico magbigay ingay sa gaganapin na rally. Totoo, 'di ba? So, kung totoo talaga yung mga sinasabi mo, uwi ka ng Pilipinas, 'di ba? Dito mo Correct. patunayan Inamon yan. naman siya ni Mr. President, nating mahal na Pangulo. Inamon siya, di ba, partner, na sabi, nandito lang ako, hindi ako aalis. Totoo yun, hindi naman kagaya mo, Zaldico, si President BBM, di ba? Hindi siya kagaya mong, angat itlog, di ba? Totoo yan. Alam mo, habang iniisip ko, nagpapakasarap sila doon. Masasarap yung kinakain nila. Yung tinutulugan nila, malambot. Di ba? Correct. Tapos dito sa Pilipinas, yung ninakawan nila dito, namatay. May namatayan ng mga mahihirap na Pilipino dahil sa baha na yan. Alam mo, Zaldico, ikaw at ang pamilya mo, ang sarap yung rin sa baha. Diba? Kumbaga, partner, ang sarap lunurin eh. Oo, diba? grabe. Kung ano lang talaga, kung meron kayong konsensya, no? Especially sa anak nito ni Zaldico, no? Kung ilan taon na ba anak nito, partner? Sa pagkakaalam. Hindi ko rin naman yung hindi ko alam kung ilang taon na yung anak niya. Pero para sa akin kasi, bakit nadadawit yung anak niya dito? Nakinabang kasi sa pera ng taong bayan. Siyempre, yung ginagastos diyan, pangkain, pang-aral, yung binibili ng mga kagamitan, mga luho, di ba? O saan ba galing yun? Di ba? Siyempre sa pera ng taong bayan yun. Correct. Kumbaga, partner, sa tingin ko, partner, ayan meron nag-comment sa baba. Balita raw sa vlog ni vlogger caster Armand, raw, nakapag-apply daw ng golden passport itong si Zaldico. Grabe yaman, no? Pero kaya parang wala na raw pag-asa talaga na maibalik na si Zaldico dito sa Pilipinas. Actually, nakita ko rin sa Facebook yung balita niya. Ito yan. Na di umano ay nakapag si Zaldico ng golden passport. Pero eto mga kababayan, hindi sa lahat ng pagkakataon, kahit na sabi mo may golden passport pa yan, kahit saan ka pa magtago, liliit at liliit ang mundo mo. Diba? Totoo yan. Tama. Pwera na lang talaga, partner, kung magpa-change ng, tawag na? Palit na mukha ito. Yung ginawa kay sino ba yung tinipigman? Plastic surgery yun. Pag nagpa-plastic surgery. Diba? Pwede pa siya makawala. Diba? Pero yung konsensya kalaban niya rito, partner. Ano kasi yan kung kapag usaping golden passport, kung ang DDS yung nagpakalat ng balitang yan, automatic kasinungalingan na yan. Diba? Yun lang. Hindi pa po kasi lumalabas sa mainstream media yung mga balitang yan. Wala pa. Diba? Kasi sa social media ko pa lang siya nakita, partner. Pag DDS yung nagbalita, sa FB pag DDS yung nagbalita, automatic sinungaling yung mga yan. Hindi totoo yan. No? Fake news yan. Diba? Kaya, ano na lang po, ang pag-asa na lang po natin ngayon ay etong yung mga dasal ng mga Pilipino na sana magkaroon ng hustisya, no? Yung mga taong namatay sa bahang yan. Diba? Kasi marami. Kung merong namatay sa AJK, abay meron din po sa baha. Diba? So kailangan din po ng mga tao na yon ng hustisya. Hustisya. Totoo yan. I totally agree 101% partner. Dahil dito, mga kababayan, eto, wag po kayong sa ibang bansa, especially dyan sa Portugal, wag po kayong magdalawang isip. Kung makita nyo po si Zaldico, yakapin nyo, maigpit sa leeg. Ikuran nyo agad. Kung pwedeng itali nyo na. Diba? Kung gusto nyo matulungan talaga ang ating mga kababayang Pilipino na tinarantado nitong mga taong ito, ng mga politikong walang yang politikong itong mga ito. Lagi po kayo magbitbit ng panali. Para siguradong walang kawala yung mga ganitong klase ng kriminal. Teka lang. Ano ba? Aso ba yan? Ba't may panali? Actually, malala pa sa aso to, partner.
Oo, ito yung hayop na walang identity. Basta hayop. Oo. Ito yung animal na walang identity. Basta animal. Grabe, no? Diba? So anyway, ganon yung mga yan. Ituloy na natin itong karugtong ng video ito. Sige, partner. Ang hinihingila namin, lumita mundo niya na kahit saan siya punta, picture siya ng mga Pilipino at ipadala sa internet para makita siya. Kasi buto proprio, hindi kayang arestuhin yan ng basta-basta eh. Yung huli po siya sumubok last month, kumain niya ito sa restaurant, nahuli kagad ng mga Pilipino. Samantala, sinabi ni DILG Secretary Remulla na bumalik ang kinatawan ng Lucky South 99 Pogo Hub na si Cassandra Ong sa Fujian, China. Bagamat walang record na lumawas ng Pilipinas, naniniwala ang kalihim na dumaan sa mga backdoor exit si Ong at posibleng may hawak din na Chinese passport. Una nang naglabas ng 1 milyong pisong pabuya ang DOJ para sa ikadarakip ni Ong. Kung hindi babalik ng basta-basta yan eh. Kung may kaso siya eh. Sa China, wala naman tayong repatriation agreement doon. Kahit may Interpol, hindi yun natin makukuha na basta-basta nasa China na. So, yun. Nasa China na daw yung si Cassandra Ong. Grabe, no? Matapos silang manggulo dito sa Pilipinas. Tapos ngayon 'di ba? Tatakas na lang bigla. Iniwan nila, ha? Matapos sila manggulo dito sa Pilipinas. Abay, doon na nagtatago sa China kasi ang Interpol hindi na pwedeng pumasok din eh. Diyan sa China. Hindi na sakop ng Interpol yung China. So paano ito ngayon? Mukhang mahihirapan yung ating gobyerno. 'Di ba? Kaya nga, partner. Ang pero tangi na lang ang maaano natin dyan, partner. Talagang ganito. Na lang, dasal na lang talaga na tamaan ng konsensya itong mga ito. Pero ang dapat sisihin dito, walang iba. Ang mga Duterte talaga. Kasi ang kakapal na mukha. Sila yung rito eh. Sila yung talaga nakipag-transaction sa China during Digong regime, di ba? Ang kakapal na mukha, anong sabi ni Digong? Okay ang pogo na yan. Maganda diba? Yung pogo na yan. Ay, best friend nga daw niya Xi Jin eh. Di ba? Pero close na close eh. Alam mo, kulang pa po. Kulang pa. Ha? Alam natin, nakakulong na si Digong. Kulang pa po yun. Hindi pa po sapat yun. Dapat sumunod itong si Bongo, Bato, Sara Duterte, Albayalde, yung mga yan. Correct. Dapat mag-reunion kayo doon sa kulungan ng ICC. Ha? Kasi tingnan nyo, perwisyo yung dala nitong Cassandra Ong na to. Ha? Dito sa Pilipinas. Matapos, mababoy ng mga to yung ating bansa. Tapos ngayon, tatakas na lang, aalis. Ang sarap, sampalin kaliwat kanan. Sampalin kaliwat kanan. Nakakagigil. Ayan, partner, may nag-comment pala rito. Wait lang. Correct lang po. Kamukha ko lang po si Tiger 90. Pero hindi po ako si Tiger. Hindi, madalas din ako mapagkamalang pagka naka-live kasi ko. Akala nila si Tiger ako. Hindi si Tiger 99 yan. Tiger po ay iba po yung kanyang channel. Ako po ay si Virador Pico. To clarify lang. Hindi siya hindi siya si Tiger 99. Marami kang kamukha Kahit si Boss Mike nagtanong eh. Magkapatid ba eh? Hindi, marami kang kamukha. Si Jingo Estrada, Tiger 99. At saka yung sinaksak ni Pulong, yung bugaw. Yung bugaw. At least, di ba, proud tayo mga kababayan, di tayo magpapalit ng muka kasi wala naman tayong pampalit ng muka eh. Di naman tayo kagaya nila, sasagutin ko lang kagaya nila Pulong na talagang maraming pera, di ba? Anyway, sagutin ko lang to. Babasahin natin. Nagmura siya dito. Hindi ko babasahin dito kasi hindi natin channel. Nagmura siya. Nating dalawa daw, bayaran kayo. Sagutin ko yan. Sagutin ko muna. Sige, ikaw muna, partner. Para sa akin, alam mo, Ramon Felices, totoo naman, sino ba namang ayaw na maging bayaran? Aaminin ko, bayaran talaga ako. Ni YouTube. Hindi ko ba tatanggapin yung bayad ni YouTube sa akin? Isang laki-laki? Ang laki. Ikaw ba naman? Hindi na po dollars yung binibigay sa akin YouTube. Ano na po? Gold bars. Gold bars. Ano kasi Digong? May pambayad ng 100
Tawag dito, 150, 50 million buwan-buwan kay Kaufman. Ganun ka ba, partner? At meron kang gold bars? Meron akong gold bars. Yun nga yung binabayad sa akin ni YouTube. Kaya, kung tatanungin niyo po ako kung bayaran ba si Ballpoint Man o hindi, yes. 100% inaamin ko po. Binabayaran ako ni YouTube ng gold bars. Wala. Talo pala kita, partner. Bakit? Isa lang pala nagbabayad sa'yo. Ano? Isa lang nagbabayad sa'yo. Sa'yo, ilan? Ako, 2. Oh. Lumamang ako sa iyo ng isa. Kasi binabayaran na rin ako ni Meta. Naku! Bukod kay YouTube, bukod kay YouTube, bukod sa pagbabayad sa akin ni YouTube na malaking halaga. Aba, mas na doble kay Meta. Kung ganon, partner, mas bayaran ka pala sa akin. Mas di hamak. So, yun, anyway, move na po tayo sa next topic natin mga pre. Ito yung magandang topic ngayon.